kaibigan, ngayong araw bibisitahin natin yung aming oyster platform. Tingnan natin kung malaki na yung ating mga talaba. May hintay ko pa yung kasama ko si siya yung nagdala ng bangka na sasakyan namin punta doon sa platform. So yun, let's go. At yun, dumating na rin yung aking kasamahan. Pupunta kami sa platform pero unahin mo namin puntahan yung aming seaweeds na tinanim namin nakaraang buwan. Kung pwede na bang i-replant. Buti na lang low tide ngayon mga kapawikan at maliit na bangka yung ating gamit. Bali, dalawang klase lang ng seaweed yung aming tinanim na karaang buwan mga kapawikan. Yung tinatawag na sakol at saka yung giant. Pero mas marami yung sakol at kunti lang yung giant. Naghahanap pa rin kami ng similya sa ibang barangay. Kung mapapansin nyo mga kapawikan, ang ganda ng tubo nitong sakol. At maganda rin yung tubo ng giant kahit ilang piraso lang yung aming natanim na nakaraang buwan. Bali, isang linya lang pala mga kapawikan yung aming natanim nakaraan dahil nga rin sa limitadong similya. At naghahanap pa rin kami sa ibang barangay kung saang mayroon. Buti na lang talaga mga kapawikan, maaga kaming umalis at maganda rin yung panahon dahil nga maliit yung ating gamit na bangka, kailangan naming magpaaga. Ito pala yung giant mga kapawikan, maganda yung kanyang tubo at sana madagdagan pa natin sa susunod na pagtanim natin. Ichigo na tayo sa ating talaba platform. Tara, samahan nyo kami mga kapawikan. Ito na pala yung aming platform mga kapawikan ng Talabahan. Halos mahigit isang taon na rin itong dito sa area. Tingnan natin kung malalaki na yung mga talaba nakaraan. At tingnan din natin yung mga bagong lagay naming spot collector kung may mga kapit na. Dalawang klase pala yung gamit naming mga kapawikan na substrate. Yung shells ng tipay tsaka yung baon ng nyug. Kung makikita nyo mga kapawikan, halos puno yan ng spot collectors yari sa substrate ng coconut shell tsaka yung shells ng ng tipay.
Kung mapapansin nyo mga kapawikan, halos lubog itong side na to dahil nga nawala yung ating drum na nilagay dyan. Ito pala yung mga naunang spot collector namin na nilagay. Halos malalaki na yung mga talaba at pwede na talaga itong harvest. Dito sa ginagamit naming substrate mga kapawikan, mas maganda gamitin yung shells ng tipay kaysa sa bao dahil mas madali kakapit yung mga spot sa shells kaysa sa bao mga kapawikan. Tsaka dahil na rin siguro sa sa substrate dahil yung tipay ay makinis masyado mga kapawikan kaysa sa bao ng nyug. Ang pag-aalaga or pagkukulture ng talabang mga kapawikan ay isa ito sa magandang hanap buhay ng ating mga mangingisda. Ang kagandahan lang sa pag-aalaga ng talabang mga kapawikan ay hindi mo masyadong laging bantayan at hindi rin gaano kalaki yung pag-start ng pagkukulture ng talaba dahil yan lang yung kailangan mong platform at saka yung mga shells naman na binibenta ay hindi rin gaano kalaki ang halaga ng shells. Ang kagandahan lang sa paglagay ng spot collector mga kapawikan ay huwag masyadong malalim dahil yung mga kakapit na spot ay nasa mataas lang or nasa mababaw lang na parte ng tubig. Kung napapansin nyo yan mga kapawikan, ganyang pahaba na klase ng spot collector ay maganda rin klase dahil nga halos lahat ay mayroong kapit na spot. Ito na yung baon na sinasabi ko mga kapawikan na spot collector namin. Halos walang gaanong kapit na spot. So ayun mga kapawikan, pagtapos namin ma-check at tingnan yung lahat ng mga pwedeng tingnan mga kapawikan sa ating platform ng talaba ay agad na kaming umalis at punta na rin kami sa
ibang station. Let's go! At huwag nyo palang kalimutan mga kapawikan na i-subscribe yung ating channel para naman lagi kayong updated sa aking mga bagong video na i-upload. At pasupport na rin kay ka-idol ng Nagtabon. Subscribe channel niya mga kapawikan. So hanggang dito na lang. Don't forget to share, like, and subscribe. Thank you mga kapawikan.